Try nyo tong recipe na to sa biko, siguradong magiging paborito nyo na to. Kaya hindi pa nakakaalam, ang tawag dito ay ube biko yema. Ngayon ay isi-share ko sa inyo ang aking recipe dito. Para simula, naglagay lang ako ng 1 cup glutinous rice. Hugasan ng maigi. At sinabawan ko ng 1 baso't kalahati para sa ingit. After masahing, ilipat lang natin ito sa isang lagayan. Kasi dito na rin ako maglalatik sa rice cooker. Sinama ko na rin yung tutong kasi sayang naman. Pero kung paninang gawin nyo, pwede nyo nang hindi ito isama. Para sa latik naman, naglagay ako ng 1 cup pure gata, 1/2 can condensed, pampatamis. Adjust nyo na lang kung kulang pa sa inyo to. Kunting asin at naglagay na rin ako ng ube flavoring. Itong Fernan na brand ang ginamit ko. Kung gusto nyong bumili nito, nandyan lang sa ating yellow basket. Recommended ko talaga itong gamitin kasi ang mura na, ang bango-bango pa. Pagkatapos nga nating mailagay lahat ng ingredients, ay haluin muna natin ng mabuti bago natin ito isalang sa apoy. Once okay na, ay lutuin na natin ito sa apoy at continuous lang yung paghalo hanggang sa maging sticky yung ating latik. At pagka ganito na nga, ay pwede na natin ilagay yung ating malagkit. Haluin pa rin natin to ng haluin mga 30 minutes siguro hanggang sa ma-absorb ng ating kanin yung latik. So habang naghahalo nga tayo, ay gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating itong aking video. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba kung saang lugar kayo nanunood. At pipili ako ng 5 commenters natin na isa-shoutout ko sa susunod kong video. Pagka ganito na yung texture ng ating biko, ay pwede na nga natin itong ilipat sa ating mga molders. Pero bago natin ilipat, ay maglagay lang tayo ng kaunting oil or margarine. Dapat i-cover talaga natin lahat para hindi na tayo mahirapan sa kalisod once nag-unmold na tayo. Pantayin at i-compress lang ng maigi. Ganito lang pala kadami yung recipe natin na 1 basong malagkit. Ang size lang pala ng lianerang ginamit ko dito ay 7x2 at nangalahati lang yung biko. At ngayon naman ay pupunta na tayo sa topping. Sa rice cooker, naglagay lang ako ng 1/2 can condensed, 1/2 cup pure gata at 2 egg yolks. Haluin lang ng maigi. Hindi pa pala natin to sinalang sa apoy ha. At sinalang ko na nga, continuous lang yung paghalo hanggang sa lumapot. Dapat talaga dito ay samahin ang apoy para hindi masunog yung gatas. Dapat ganitong lapot o mas malapot pa para maganda ang kinalabasan ng ating toppings. Ibuhos lang sa top ng ating biko, ikalat at pantayin. Masarap ang sauce na ito kaya pwedeng mas kapalan pa natin. Doblehin lang natin yung recipe. At pwede na nga natin itong lutuin. Itong sa akin ay niluto ko lang ito sa aking improvised oven. Mga 10 to 15 minutes ito lutuin sa ganitong klaseng oven, pero nakadepende pa rin yan sa apoy. Sa electric oven naman, di ako sure kasi wala ako noon, pero siguro mga 20 to 30 minutes na may 200 Celsius na temp, pero depende pa rin siguro yan sa oven. At ito na nga, luto na nga siya at kumuha na tayo ng portion. Kita nyo naman yan, sobrang sarap talaga, nakakatakam yung itsura, kaya itry nyo tong recipe na to sa inyong mga biko. At muntik na nga mahulog sa kaartihan ko, buhay vlogger. Pero seryoso, ang sarap-sarap talaga ng recipe na to kapag katama yung pagkakagawa. Kasi nga, biko na yema pa.